Taong 2006, second-year nursing student pa lang si Carol ay nabuntis na ng kanyang kinakasama. Panandalian siyang huminto ng pag-aaral para isilang ang kanyang sanggol. Nung ipanganak siya, ang sitwasyon namin noon sobrang hirap kasi bata pa rin yung nakalive-in ko eh. Ahead lang sa akin ng 1 year. And then wala ring trabaho. Natapos ni Carol ang kolehiyo sa tulong ng kanyang tiyahin at ama. At siya'y naging isang registered nurse. Subalit, Sa sobrang daming nurses, wala namang mapasukang trabaho. Yung health center kasi na yun, nangailangan sila ng as midwife. Pero dahil wala rin po akong trabaho, nasa bahay lang, kumbaga ginrab ko na rin po yun kahit ang compensation ko lang is 3,100 a month. Pumapatak lang siya ng 100 per day. 8 hours po ako doon, 8 a.m. hanggang 5 p.m. 2012 po yata yun. Naghiwalay na kami nung ka-live-in ko kasi nalaan ko na nagkaanak siya sa iba. After nun, umuwi ako sa mga tatay ko, dala ko yung mga gamit namin, bit-bit, pati yung kami ng anak ko. Yung pinakamahirap na sitwasyon nung time na nandun ako sa mga magulang ko, dahil wala nga pong trabaho, yung tipong may gusto akong bilhin or pambili man lang ng merienda, yung wallet ko wala namang laman. So, manghihingi ako dun sa tatay ko. Yung tatay ko naman, hindi ako naman pahihindian nun kahit magkano lang yung pera sa kanya. Bigyan niya ako kahit 100 pesos para may panggastos ako. napanghihinaan man ang loob, tanging sa Panginoon lamang umasa at kumapit si Carol. Nakapanood ako ng 700 Club Asia, yung mga nagbibigay na-amaze po talaga ako na yung ginagawa sa kanila, pagka nagbigay, mas doble, triple, or 100 times pa yung binabalik sa kanilang pagpapala. Kaya parang napukaw yung loob ko na parang gusto ko rin na ganun. Napagpalain din ako sa pagbigay ko. 1,200 lang yung pera ko that time eh. I-donate ko yung 1,000. So, yung 200 natira sa akin, sa isip ko nun, bahala na si Lord mag-provide para sa akin na sa panggastos. After kong magbigay, nag-a-apply ako that time as private nurse sa Makati yung office. Nung natanggap na ako as private nurse, naging times 10 na yung halaga na yon na naging sweldo ko. Nung maka 1 year na po ako doon as private nurse, meron naman pong nag-offer papuntang Bahrain naman po. Inalaw din ng Lord na makarating ako doon. Ang trabaho ko nga po pala sa Bahrain ay private nurse din. Gusto na rin kasi nung panganay ko na umuwi ako. Umuwi rin ako habang kami na rin nung asawa ko, nung time na yon. 2019, inalaw ng Lord na kami ay ikasal na. 2020, pinanganak na yung anak namin, si Bettina. Nagpatuloy ang grasya ng Panginoon sa buhay ni Carol at ng kanyang pamilya. Maasikaso na asawa po siya. Masipag na magtrabaho sa aming negosyo, siya yung nagmamanage. Siya lahat gumagawa pag wala ako dito sa bahay, nasa trabaho ko. 2021, January po yun eh. Pero na-curious ako sa lasa ng takoyaki. So pinag-aralan ko siya, paano mixture niya, anong lasa. Hanggang sa nakuha ko na po yung eksaktong timpla niya. Kaya yung takoyaki talaga yung resources namin nung time ng pandemic eh. Itong 2024, April, sa may kanto mismo namin, nandun po yung sakayan ng tricycle, babaan ng mga pasahero. Big break ni Lord sa akin na ipagkaloob yung pwesto na yon. 3 p.m. na ako nakakapagbukas. Merienda time talaga. Na-amaze talaga ako sa nagiging benta namin na within 5 hours, libo yung binibenta. Naging sapat ang grasya ng Panginoon sa buhay ni Carol na patuloy niya ring ipinabahagi sa kanyang pamilya at sa mga taong naaabot ng kanyang pagbibigay sa Panginoon. Patuloy po ako nagbibigay sa Panginoon kasi sa isip ko, sa Kanya din galing yun eh. Mas masaya kasi sa puso na nagbibigay.